Good day mga ka-Fixit! Reference points upang malaman kung tatamaan ba natin ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FID TV. Sharing information. So ito, we are driving through this narrow road at mapapansin mo maraming nakaparadang sasakyan dito sa loob ng subdivision. So paano ba natin malalaman kung tatamaan natin yan or hindi? So when driving, drive at your right lane. Kumbaga dito, two-way road ito. And we are driving in this road dito sa lane na ito. At syempre may makakasalubong tayo usually dito sa kabilang lane. So paano natin malalaman kung tatamaan ba natin yung sasakyan na yan o hindi? Yung ating A-pillar, ito, at yung nguso ng ating sasakyan will most probably hit the other vehicle na nakaparada sa gilid ng kalsada kung masyado tayong malapit dyan. Pero kung may reference point tayo, hindi natin tatamaan yan. So pwede natin maging reference point yung ating A-pillar. Ito, A-pillar left, A-pillar right. Yung kanto na yan, itong kanto na ito, ayan. Yan, yung kanto na yan sa left at yung kanto na yun sa right. Yan yung pwede natin gamitin reference point. So yung kanto na yun sa A-pillar right natin, hanggat hindi yan tumatama doon sa door handle ng sasakyan na ito, okay? Dahil ito ay MPV, dapat yung right A-pillar natin is below the door handle ng sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. So hanggat yung A-pillar natin, yung kanto na A-pillar natin is mas mababa doon sa door handle ng sasakyan na ito, hindi natin tatamaan yan. Ito. Panoorin mo, ayan. Ayan, oh. Kita mo naman, yung ating A-pillar sa right side, hindi natin tinatamaan yung sasakyan dahil mas mababa siya dun sa door handle ng sasakyan na nakaparada sa gilid. Okay? So, pwede mong maging reference point yan kapag nagmamaneho ka sa mga ganitong klase ng kalsada, yung mga masisikip na kalsada kagaya nitong mga subdivisions. Okay? Kahit sa mga maluluwag na kalsada, pwede mo rin maging reference points yan. Kasi most probably, kung ano naman ang sukat ng kalsada na ito, yan din yung sukat ng kalsada na nasa labas, as long as it is a service road. Okay? Pero syempre sa mga highway, mas maluwag po yung kaya hindi masyadong mahihirapan sa pagtansya ng ibang mga sasakyan. Okay? So pa mga ganito, medyo nakalampas kasi yung mga e-bike sa kalsada, so medyo lalampasan lang natin ng konti yung lane na ito. Okay, to not hit the other vehicles. Okay, so dito liliko lamang tayo ng pakaliwa dito. Ayan, looking at the side mirrors, rear view mirror, so wala namang paparating. Ayan, liko tayo dito mga ka-Fixit. So paano mo naman malalaman kung tatamaan mo ba yung ibang sasakyan dito naman sa left side? So para malaman yan, kung mapapansin mo, pwede natin gamitin reference points ulit itong A-pillar sa left side. Ayan, A-pillar at ito may kanto dito. Hanggang itong kanto na ito sa A-pillar natin is, ito kagaya nito, mga hatchback ito. So medyo mas mababa sila dun kaysa dun sa kaninang sasakyan na MPV. So hatchback ito, pag tumapat yung ating A-pillar, yung kanto ng ating A-pillar sa door handle ng sasakyan na nakaparada, hindi natin tatamaan yan. Okay? Ayan kagaya niyan, ayan nakatapat. So malayo pa yung distansya niyan. And kung mapapansin mo, this is a two-way street. At itong kalsada na ito is kasya yung isang buong vehicle. Itong sasakyan natin is sa Kia Sonet crossover. So definitely kasya ito sa ganitong kaluwag na kalsada. Ayan, mapapansin mo may imaginary line yan. Go it sa gitna, go it sa gilid. So dahil wala naman nakaparadang sasakyan na kinakain yung linya na ito, kasyang-kasya tayo dito. So yun pa yung isa mo pwede maging reference point. Okay? So yan. So syempre kapag nagmamaneho ka sa masisikip na kalsada, be very cautious and medyo bagalan mo lang yung takbo mo. Okay, para hindi ka mahirapan sa pagtansya. Ayan. It may vary from one vehicle to another yung reference point mo dahil iba-iba po yung laki ng sasakyan. Ito medyo mababa yung sasakyan. Okay, so this is a hatchback. Ayan, pansinin mo nakatapat yung A-pillar natin sa door handle niya, so hindi natin tatamaan yan. Ayan, this is an MPV. Ayan, medyo mas mataas yung door handle nito. Ayan, so mas mataas yung door handle niya dun sa A-pillar natin at hindi natin tatamaan yan. Ayan, this is a sedan. Ayan, mas mababa yung door handle niya or tapat lang dun sa ating reference point. So as long as yung reference point natin is natapat mo ng tama dun sa sasakyan na nakaparada, hindi mo tatamaan yan. Actually, mas madaling tansyahin. Ito kagaya nito, this is a
MPV, ayan, pansinin mo yung door handle niya, mas mataas ng konti dito sa A-pillar natin, sa kanto ng A-pillar natin. So hindi natin tatamaan yan. Actually, mas madaling tansyahin, no, yung mga sasakyan na nakaparada sa left side. Syempre dahil nandito ka sa left side, mas madali mo makikita yan. Mas mahirap tansyahin yung mga nakaparada sa right side, kasi medyo malayo sa iyo yung A-pillar on the right side eh. Pero as long as ito kagaya nito, kasyang-kasya tayo dito sa lane na ito. Pansinin mo yung A-pillar natin sa right, mas mataas ng konti dun sa door handle ng sasakyan na nakaparada sa right side. Ito medyo mataas o pick up. Pansinin mo, mas mataas yung door handle niya from this viewpoint. Mas mataas yung door handle niya sa kanto ng A-pillar natin, at alam ko na hindi ko tatamaan yan. Okay? So, sa mga ganitong klase ng pagkakataon, basta nakikita mo yung lane mo na clear at walang sumusobrang sasakyan dyan, kakasya ka dyan. Walang magiging problema. Ito medyo tricky to, kasi may nakaparada sa right side, may nakaparada sa left side, at meron pang humps. Okay? So ang gagawin ko, ilalampas ko lang yung nguso ng ating sasakyan. Kapag yung right A-pillar natin tumapat sa likuran ng sasakyan na nakaparada dito sa right side, pwede ko na simulan yung pagliko papunta sa right. Hindi ko tatamaan yan. Tapos yung left A-pillar natin nakatapat sa kanto ng sasakyan na to, so hindi ko tatamaan yan. At pwede ko na simulan yung pagliko. Ayan, over the humps. At makaka-go over the humps tayo ng maayos sa pagkakataon na ito. Okay? Pansinin mo, maraming silbi as reference points yung A-pillar, left side and right A-pillar ng ating sasakyan sa pag-aaral natin ng pagmamaneho. Sa umpisa lang naman po yan, nakakailanganin mo yung mga reference points na yan. Pero as time goes by, when you gain more experience in driving, that would be an automatic reflex action and muscle memory ng iyong katawan, at magagawa mo na yan without even thinking about it. Hindi mo na kailangan pa ng reference point dahil automatic na yan sa iyong utak. Okay mga ka-fixit? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. More of these driving tapes, dito lang yan sa FID TV, sharing information.